kailangan malaman niyo bago mahuli ang lahat. I'm sorry, but your construction business is facing bankruptcy. Darwin entered into a deal as contractor for a foreign investor. Magtatayo raw sila ng mga subdivision. Nung nagawa na, tinapuan siya ng foreigner. At dahil siya yung contractor, siya yung nagkautang-utang at siya hinabol ng lahat ng pinanglaban nila. So, he lost around 27, 28 years. Kaya, dahil doon, nabenta na ni Darwin ang lahat ng properties niyo to pay off the debt. At ngayon, this house, nakakolateral sa bangko, salvage na din. Okay. Ano ibig sabihin? We don't have the money that we used to have. I'm sorry, but you have to prepare yourself. Your father left some savings in the bank at saka may makukuha sa insurance niya. Magagamit yun, so for the next year, Ano ba sabihin? tinago ni Darwin saving na para protektahan ng pamilya. You know, Darwin, as much as possible, kung may problema sa pamilya niya, he would shield his family, especially the children, from any trouble. Ilang beses ko ba kailangan sabihin sa'yo? Kapapasok na kayo sinubin niya nito! Darlene? Pasensya na ka. Darlene, huwag mo na silang pagalitan. Ako yung nakiusap eh. Hindi na dapat kumalimutan. Darlene, I'm just worried about you, okay? Hindi mo na sinasagot yung mga tawag ko eh. Hindi ka na pumupunta sa school. Hindi ka na nga lumalabas sa bahay na to eh. Ano ba nangyayari sa'yo? Tinatanong mo ako. Hindi mo alam kung anong nararamdaman ko. How can you know? Nakabigyan ka naman ng ama. Yung mami mo ba nasa hospital? Yung kumaya ninyo, yun din nawawala. Alam ko na kung anong pakiramdam nun. Hindi. Hindi mo alam. Hindi mo alam kung paano ako nagkikil-tigil sa atin. Nangyari ang aksidente dahil sa akin. Not true, Darlene. Hindi ko alam kung paano managawan sa sarili ko. Hindi mo sisina sa sarili mo, okay? Namatay ang daddy. Ayaw sa akin. Wala kang kasalanan, Darlene. Ito muna. Sinawaitis ka na dahil. Every time. Nakaalala kita. Every time. Nakikita ko tayo. It reminds me of how I brought this tragedy to this family. Sana umuwi na lang ako ng hanggang araw na yun, Chris. Sana hindi na lang ako sumama sa'yo. Chris, sana hindi na lang ako nagsinungaling. Sorry. Hindi ko alam kung paano pagkagaan ng loob mo. Ang wala tayo na mo na huwag pabayaan sa sarili mo ang pag-aaral mo. You're graduating, Darlene. Pero naiintindihan kita. Hindi ko man nararamdaman ang nasa loob mo. What is it alone? Alone. Nararamdaman mo na kailangan mo na ako. Kaysa na magkakawin lahat na lang. Let me know and I'll be here for you, okay?
so guilty dahil sa nangyari sa parents ko. I felt so weak, so helpless, so miserable. Marami na akong napapabayaan. Nakalimutan ko may kapatid pa rin akong naghahanap ng atensyon at pagmamahala. Magbibag ka. Alis ka. Tatanda muna ako sa classmate ko. Muna ako titira. Ha? Masyado nang tahimik dito sa bahay. Sana ako makausap. Ganun din naman sa ospital. Sa bahay na classmate ko, doon maingay. Yung parents niya lagi nag-aaway, sagutan, umurahan. Pero nag-uusap. Malalayas ka. Dadagdag ka pa sa problema natin. Kaya nga, alis ate. Gusto ko na makabawag dito sa problema natin. Sabi nga ni Tita, wala na tayong pera. Bawas na ako sa gastos. Hindi na isipin yung baon ko, yung allowance ko, yung tuition ko. At hindi na ako papasok. Kukulang pa yun ito. Gamit ko. Benta mo yan lahat. Kasama na sa yung PlayStation na bigay sa akin ni Daddy. Sige, benta mo. Kulang pa yan. Pumunta ka doon sa kwarto ko. Kunin mo yung PC ko, benta mo yun lahat. Makakatulong yun kay Mommy. Hindi na pa nakapansin sa beda na alagaan niya si Mommy doon. Iwan mo na ako. Ganyan naman talaga dito eh. Iwanan. Ikaw. Nandiyan ka naman eh. Pero hindi kita maramdaman. Ano mo yung ulit? Dennis, don't miss me, please. Sure. Hindi ka iiwan ni ate. Hindi ka iiwan niya. Bahay na yan. Pinatayo mo yan para sa inyo. Para magsama-sama tayong pamilya. Dahil matanda na kami ng mami mo. Kayo,